Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Noli Procato. Shoutout kay Anthony Ronquillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sino ang kausap niya? Grass, nakikipag-usap ba siya sa ating mga tao? May sakit ba talaga siya? Ang isang grupo ng mga senior executive sa likuran, na tumitingin sa hindi maipaliwanag na tugon ng China at South Korea, ay ganap na nalilito ng paisa-isa. Ngunit sa sumunod na segundo, may nagbigay sa kanila ng sagot. Nakita ko na sa mga tropa na sumugod sa Han Sanchen, biglang, maraming tao ang nagtaas ng kamay, bumunot ng kutsilyo at tinadtad ang likod ng mga taong nasa harapan. Sabay-sabay silang napalingon at marahas na tinaga ang mga tropa sa likod. Patayin. Sa kanilang sama-samang dagandong, kung ano ang orihinal na isang mahusay na hukbo ay puwersahang nahati sa dalawang bahagi. Ang una ay humarap sa Aaron ng walang backup, habang ang huli na sumugod ay hindi inaasahan na ang mga mapagkaibigang puwersa sa kanyang harapan ay biglang tumalikod at aatake sa kanya. Para sa isang oras, nagkaroon ng kaguluhan sa magkabilang panig, sa pamamagitan lamang ng Han Sanhei at ang biglaang paglitaw ng kampo na hinatulan ang hukbo na pumatay. Sa kaguluhan sa harapang larangan ng digmaan, ang mga sundalo sa kaliwat kanang pakpak ay biglang nataranta. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod na nalusutan ng tropa ni na Ivory at Zeking ang linya ng depensa ng kaaway, pumasok sa loob, at unti-unting sumama sa Han Sanchen. Tumitig na parang baka ang mga mata ni Ye Shijun, at halatang mahirap tanggapin ang ganoong sitwasyon sa loob ng ilang panahon. Parehong gulat ang ipinakita ni na Zhou Yanshuo at Ming Yu. Hindi nila maintindihan, paano ito mangyayari. Ang mga taong ito ay halatang mga tao nila, at kahit sila ay nakakasigurado na maraming tao ang hindi pa kailanman nakakita ng Han Sanchen, ngunit bakit, bigla silang tumalikod, at oras na para ipagkanulo sila at makipagtulungan kay Han Sanchen. Fu Mei ito. Biglang may naalala si Zhu Yanshua. Tumingin siya sa likod, at sigurado, walang bakas ng Fu Mei sa paligid. Ano, Fu Mei? Nagulat si Ming Yu. Elder Shen lang, pinaglalaroan lang tayo ni Fu Mei. Talagang isinuko niya si Han Sanchen. Sinadya niyang bumalik para makuha ang tiwala natin, at pagkatapos, nang marinig ang mga salita, agad na napaatras si Ming Yu sa takot. Niloko lang niya tayo na pumunta dito. Ang layunin ay ihatid tayo sa urn, at pagkatapos ay magtulungan tayo upang palibutan tayo. Kami ay niloko. Mas malala pa sa pag-iyak ang mukha ni Zhu Yanshua. Matapos marinig ito, nagkaroon ng kaunting panlasa si Ming Yu, at tila magiging makabuluhan ang lahat. Hindi katakataka na napakaraming masupol na tropa sa paanan ng bundok. Sa katunayan, ang lahat ay plano ni Fu Mei. Damn it, I really believed her at the beginning and gave her military power. Now, she took her military power and brought her own people to fight against herself. Nakaramdam ng kahihiyan si Ming Yu, at hindi mabilang na beses na hinaplos ang IQ sa lupa. Ye Shijun, niloko ka. Sa totoo lang, lihim na akong nakipagkamay kay Fu Mei. Ang layunin ay ihatid ka dito. Sasalakayin kita sa loob at labas, kasama ang tugon ni Fu Mei sa panlabas na kapayapaan, at kunin ang buhay ng iyong aso ngayon, alam mo na kung bakit sinasabi kong natalo ka. Malamig na ngumiti si Han Sanchen at lumipad sa hangin na parang Diyos ng digmaan. Galit na pinandilatan ni Ye Shijun si Han Sanchen, at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa nakakalat na hukbo sa paligid, at ang galit ay biglang nawala ang karamihan sa kanyang kumpiyansa. Ang mga tropa ay nagkahiwa-hiwalay, at ang moral ng hukbo ay bumagsak sa ilalim. Kahit na mayroong isang kalamangan sa bilang ng mga tao, ang pangkalahatang kalakaran ay nawala. Sa partikular,
Ang mga salita ni Han Sanchen ay walang alinlangan na nagpatarante sa karamihan. Napapaligiran sila. Huwag magpanik, huwag magpanik, steady, steady. Nang makitang mali ang sitwasyon, nagmamadaling sinigawan ni Zoyan ang mga sundalo. Nang maglaon, inutusan nito ang mga sundalong tambol na mabilis na patugtugin ang mga tambol upang patatagin ang sitwasyon. Hindi nagsasalita ng kalokohan si Mingyu. Ilang mga masters ang sumalakay sa ilang paraan at pilit na pinatay ang mga sundalong nagtangkang tumakas gamit ang madyugo at brutal na pamamaraan sa lugar. Sa ganitong paraan, ang hukbo, na nasa kaguluhan, ay nakabangon muli. Huwag kayong matakot, lahat. Kahit na gumamit sila ng kataksilan laban sa atin, mayroon tayong 200,000 katao, at lahat ng sabuatan ay isang tigre ng papel. Sigaw din ni Ye Shijun sa mga sundalo. Nagkatinginan ang mga sundalo, na tila makatwiran sa ilang lawak. Gayunpaman, nang gumanap lang ang boses ni Ye Shijun, muling sinabi ni Han Sanchen doon, Ye Shijun, hindi ka ba nakonsensya kapag sinabi mo ito? Kapag hindi lumabas si Fu Mei, nag-average ka sa amin ng 6 na oras. Ngayong lumabas si Fu Mei, sunod-sunod na pagbabago, sa tingin mo ba ay makakapit ka pa? Pagkatapos nito, biglang tumingin si Han Sanchen sa mga sundalo at sundalo, lahat, makinig sa akin. Storytelling channel sa YouTube. Huwag kang makinig sa kalokohan niya, puro kasinungalingan ang bastos na ito. Nagmamadaling huminto si Ye Shijun, at sabay na tumingin kay Fu Mei ng may galit, at ikaw asong babae, naglakas loob kang ipagkanulo ako. Kapag natapos na ang labanan mamaya, Fu Mei, hayaan mo akong ilagay ang aking mga salita dito. Kailangan kong hayaan kang mabuhay, hindi mamatay. Hehe, hayaan mong mabuhay ang kapatid ko pero huwag mamatay. Tanungin mo kami kung papayag ba kami o hindi. Diretsyong tumayo si Fu Lin at itinuro si Ye Shijun at malamig na sinabi. Mga taksil, mga taksil, mga taksil. Galit na sigaw ni Ye Shijun, hindi ka kwalipikadong makipag-usap sa akin. Walang gustong makipag-usap sa iyo ng basura. Mula umpisa hanggang dulo, ikaw ang patuloy na nagsasalita dyan. Gusto lang ng leader ng pamilya natin na kausapin ang mga kapatid na naruroon. Ikaw, nagalit si Ye Shijun, ngunit sa isang kisap mata, nakita niyang karamihan sa mga sundalo ay nakatingin kay Han Sanchen. Saglit na hindi siya nakaimik sa sukdulan. Malinaw, gustong marinig ng mga taong ito ang sinabi ni Han Sanchen. Sa nakikita mo, kilala mo ba ang karamihan sa mga nasa likod ko? Kung hindi mo sila kilala, maaari ko rin silang ipakilala. Sila ay minsan mong mga kasama sa bisig. Noong araw na iyon, ni-snipe nila ako kasama ang halos 100,000 na tropa sa lungsod, ngunit nakakagulat na ako lang ang napatay nila. Sa wakas, natalo sila at umalis sa lungsod. At ang mga sundalo sa likod ko ay iniwan nila. Kasabihan nga, kung ang scholar ay namatay para sa isang pinagkakatiwalaan, ipinaglalaban mo ang iyong buhay. It's someone else's credit to win, but if you lose, you'll be abandoned. Excuse me, are you really willing? Si Aaron ay hindi talented, ang iba ay may maliit na kakayahan, ngunit siya ay nakakagulat na tapat sa kanyang kapatid. Ang mga makapasok sa ating pintuan ay may mga pildores, armas at mga banal na hayop. Alam ko, sasabihin ng ilang tao na nagyayabang ako, ngunit ang mga mata ng masa ay maliwanag. Tingnan mo ang hukbo ng mga kakaibang hayop at malalaman mo kung nagsisinungaling ako. Kung interesado ka, lumiko at pumili ng sinuman. Pagkatapos nito, tumayo si Fu Lin, mga kapatid, kailangan ninyong magsumikap para sa Ming Lord. Hindi na kailangang sabihin kung gaano karaming mga tao ang naiwan sa atin tungkol sa pagkahulog sa lungsod. Akala ko trahedya noon, pero pagkatapos naming sundan si Han Sanchen, natigilan kami nang malaman namin na ito ay isang mahusay na komedya. Dahil pagkatapos namin siyang sundan, nasa amin na ang lahat. You should see now that our all-in-one weapons are excellent. Hehe, it's nothing. Ask some people who know US in your team, and ask them if our cultivation has been improved by several grades compared with the past. Hehe, huwag kang matakot na sabihin sa iyo, ang Aaron ay nagbigay sa amin ng maraming pills sa unang pagkakataon, ito ay halos kung ano ang maaari mong kikitain pagkatapos ng 10 taon ng pagsusumikap. Bukod dito, lahat ng sumunod sa kanya ay na-promote kahit isang antas. Pagkatapos noon,
Sunod-sunod na tumayo ang maraming executive at master na inabandona sa simula, na may kumpiyansa na mga ngiti sa kanilang mga mukha at mga sandata sa kanilang mga kamay. Ang isang tao ay maaaring magsinungaling, ngunit kapag ang isang grupo ng mga tao ay tumayo, ang kasinungalingan ay malamang na hindi isang kasinungalingan. Lalo na ngayon, lahat ay mayroon pa ring mga tunay na bagay sa kanilang mga kamay. Huwag kang makinig sa kalokohan nila, face-saving project lang yan. Ano kayang puhunan para maibigay niya sa kanila ang napakaraming bagay? Nagpapanggap lang siyang mayaman. Malakas na sigaw ni Ye Shijun. Malaking pamilya. Ngumiti si Hansani, tamad talaga akong magpaliwanag ayon sa dati. Kung personalidad, pero, iba ngayon, sabi ko, ipapakita ko ang mga card ko. Pagkatapos ay direktang ginalaw niya ang kanyang kamay, at maraming ginto at pilak na alahas at lahat ng uri ng magic soldiers ang direktang nakakalat sa space ring. Bilang karagdagan, nakalimutan kong sabihin sa iyo na may ibang pagkakakilanlan si Han, iyon ay, si Yanling Island, na ginagamit sa pagpino ng mga Paeldores at pagpapagaling ng mga sakit. Narinig mo ba na ako ang bagong may-ari ng isla ay dapat na alam ito ngayon, mayroon na ba akong kapital? Sa sandaling lumabas ang salitang ito, ang mga tao tumingin sa mga ginto at pilak na alahas at lahat ng uri ng magic soldiers sa lugar, at pagkatapos ay narinig ang mga salita ni Han Sanchen at tumingin kay Ming Yu. Kahit na walang ekspresyon si Ming Yu, hindi niya pinabulaanan ang mga salita ni Han Sanchen, ngunit siya ipinaliwanag ni Han Sanchen na ang mga salita ni Han Sanchen ay agad na bumulong sigaw ng sorpreses sa tabi ni Ye Shijun. Huwag kang matukso sa kanila, ang ating mga reinforcement ay paparating na sa kanyang tinig, sigurado, sa kabundukan. Isang malaking hukbo ang mabilis na sumugod dito. Ang hukbong iyon, sa loob ng ilang milya, matatangkad sila. Kahit na sila ay nasa malayo, malinaw na ang hukbong ito ay ganap na piling tao. Nang makita ang mga reinforcement, ang mga pailay na sundalo na naloko ni Han Sanchen ay naglaan ng oras upang magsaya. Lalo na ang mga executive na iyon ang pinaka-excited sa oras na ito. Haha, eto na, andito na yung reinforcements natin. Tingnan mo ang hukbong ito, hindi bababa sa ito rin ang piling tao ng halos 10,000 katao. Ang pagpunta sa hukbo ay hindi lamang nangangahulugan na ang ating pagiging epektibo sa labanan ay pinahusay, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang ibig sabihin nito ay napanalunan natin ang lungsod sa isang iglap. Sa madaling salita, ibig sabihin, ang ating hukbo ay patuloy na darating sa support mamaya. Haha, 400,000 troops ang natipon, Aaron. Hindi mo pa alam kung paano mamatay sa oras na iyon, at kwalipikado ka na ipagmalaki ang iyong kakayahan dito. Kailangan mong gugulin ang iyong buhay kung may pera ka, Han Sanchen. Hindi mo ba naiintindihan ang katotohanan ito? Ang isang grupo ng mga tao ay agad na ngumiti, at ito ay isang panunuya kay Han Sanchen. Ang ilang mga enchanted na tao, na narinig ang mga salitang ito, ay ganap na sumuko sa kanilang mga iniisip sa isang sandali. Kung tutusin, kahit na sobra-sobra ang mga salita ni Han Sanchen, may isang bagay na hindi may kakaila, iyon ay, gaano man kaganda ang mga bagay, wala silang buhay na tatangkilikin ang mga ito. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, walang duda na ang Aaron ay matatalo. Si Lao So ang master ngayon. Pagkatapos patayin si Aaron mamaya, lahat ng ginto at pilak na kayamanan at lahat ng uri ng magic soldiers na ipinakita niya lang ay ipapamahagi sa iyo. Tumingin si Ye Shijun kay Han Sanchen at malamig na tumawa. Ang mga bagay na ito ay talagang kaakit-akit, ngunit para kay Shijun, ang pang-akit nito ay halatang hindi mas mahusay kaysa sa paghihiganti na kasiyahan ng pagpatay kay Han Sanchen. Haha, ang galing ni Gangzi. Excited na sumang-ayon ang isang senior executive, mga kapatid, mukhang kaakit-akit ang mga kayamanang iyon. Haha, mas nakakaakit sa atin ang pagpatay sa isang tao. I've never done such a cool thing in my life. Kung aalisin natin siya at ma-promote, maaari pa tayong kumita ng kayamanan. Sobrang saya sa buhay. Pumunta ka. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at pagkatapos ay sumugod sa Aaron ng maaga. Kung may mangganguna, natural, mas maraming tao ang handang sumunod, na may isang taong gumagalaw, at 10,000 tao ang gumagalaw. Nakita ito ni na Ivory, Fume at iba pa at sunod-sunod na itinaas ang kanilang mga kutsilyo. Gayunpaman, sa oras na ito, direktang pinatumba sila ni Han Sanchen gamit ang puwersa ng chi para sa ilang magkakasunod na palad.
Pagkatapos ng ilang tao, lumipad na lang siya ng bahagya sa harap ng mga taong kumubkob sa kanya. Matapos iwasan ang kanilang pag-atake, hindi na siya muling nagpaputok. Nang makitang umatras si Han Sanchen sa isang maliit na espasyo, may ibang interpretasyon ang isang grupo ng mga tao. Haha, Han Sanchen, hindi ba ngayon ka lang hinayla? Bakit ngayon? Nanay niya, huwag ka nang maglakas loob na ibalik ang kamay mo, napakasidles mo ba? Kung tutusin, pwede naman siyang sumama kahit walang binhi. Bigla siyang tumawag ng pos, tapos nagyabang na ayaw niya kaming patayin, kaya pinayuhan niya kami. Kung tutusin, hindi na lang siya kumapit at natagpuan, isang sirang dahilan. Haha, ang sarap pumutok ng parang baka, pero kapag sinundot, masakit na. Nagtawanan at nagtawanan ang isang grupo ng mga tao. Walang magawang umiling si Han Sanchen, tingnan mo, masaya ako sa iyo. I just believe that some brothers are willing to join us after listening to what they just said. Therefore, I don't want to hurt them blindly. You really can pull. Hindi naman nagalit ang iilang tao dahil dito. Bagkus ay ngumiti ng mahina. Tara, humihip ka. Nakikinig kami. Ano ang problema? Narito ang isang maliit na hukbo, at ikaw ay nasa sabik na, nakangiting sabi ni Han Sanchen. Sa katunayan, ayon sa iyong disposisyon na mag-isip ng sobra, maaaring talagang parang binubugbog ka hanggang sa punto ng kaguluhan, pero hindi mo ba naisip ang iba pang posibilidad, tulad ng, nangalahati pa lang si Han Sanchen sa kanyang mga salita, ngunit narinig niya ang pagngiti ni Ye Shijun, pagkatapos ay hulaan ko ang ayon sa iyong pagmamayabang na katangian. Halimbawa, sa palagay mo ba ay maaaring iyong mga tao ang mga taong iyon? Hindi nagsalita si Han Sanchen, napalihim, ngunit sa pagkakataong ito, ang grupo sa likod ni Ye Shijun ay humagalpak sa malakas na tawa. Nanay niya, tama ang hula mo. Young Master Ye, gusto talagang ipagmalaki ng tandang batang ito na dinala niya ang mga taong ito. Ouch! Nima, ang sakit ng tiyan ko. Ha ha ha, magiliw na ngumiti si Han Sanchen at tumingin sa hukbo sa paanan ng bundok. Ang kanyang mukha ay puno ng kanyang sariling kumpiyansa ng ngiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!